Magandang hapon po. Magbabagong taong nasunugan ang mahigit 700 residente sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Ngayong taon, ito na ang ika-9 na sunog sa barangay, batay sa datos ng BFP-NCR, at ikalawang sunog doon na mahigit 10 pamilyang apektado, batay naman sa datos ng GMA Integrated News Research. Nakatutok si Bea Pinlac. Ganito kalaki ang apoy na lumamon sa halos 100 bahay sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mahigit 700 residente o 165 pamilya ang nawalan ng tirahan ilang araw bago salubungin ang bagong taon. Paano yung bagong taon namin? Wala rin akong magawa kasi nandyan na. Mas inuna ko talaga yung mga anak ko kaysa yung mga gamit namin. 3 ang naitalang sugatan, kabilang ang isang fire volunteer at senior citizen. Binigyan sila ng paunang lunas. Maraming nasunugang residente ang halos wala nang naisalbang gamit. Ayon sa BFP, nasa ₱250,000 ang halaga ng pinsala. Si Leia, sa school bag na lang ng anak sinuksok ang ilang dokumento nilang mag-anak. Yung sunog nasa likod na po namin. Kaya wala na pong maisip na mabibitbit kasi nataranta, nanginginig din po ako eh. Ang pamilya naman ni Hernan, inunang iligtas ang alagang aso. Parang anak ko na lang din po ito. Pagdawi ko sa bahay, wala, tupok na. Wala na akong inabutan. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog. Mahigit 60 truck ng BFP at mga fire volunteer ang rumisponde. Ang mga involved po na bahay is made of light materials at saka looban po siya, ma'am. Medyo maliliit po yung mga alleyways natin na kailangan i-penetrate. Pasado 9:00 na ng gabi nang maapula ang apoy. Inaalam pa ang sanhi nito. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kahit po ngayong salubong 2026, problema pa rin ang mga walang habas na nagpapaputok ng baril. Mula po December 16 hanggang 27, nakapagtala ang National Capital Region Police Office ng 3 insidente ng indiscriminate firing sa Parañaque, sa Navotas, pati na sa Caloocan. 3 ang arestado, kabilang ang isang pulis. At sa buong bansa, hindi po bababa sa 7 ang naaresto, kasama na ang 4 na pulis. Sa isang kaso rin ito sa Pampanga, patay sa ligaw na bala ang isang senior citizen. Nakatutok si Jonathan Andal. Nasawi ang 66-year-old na si Raul Pangilinan ng tamaan ng ligaw na bala habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay noong bisperas ng Pasko. Bigla nga sabi niya, sino nang bato? Parang kasi tinamaan siya sa dibdib eh. Hindi niya alam, akala niya may binato lang siya. Tapos, ilang sandali, nakita na may dugo yung niya, kamay, yung dibdib niya ng relative niya. At eventually, namatay na siya sa ospital kasi nga, yung bala na tumama sa kanya, yung nag-slide papunta dun sa puso niya. Sabi ng Pampanga Police, walang pulbura at kahalintulad daw ng ginagamit ng pamatay na ibon ang ginamit na bala. Airgun ang gamit eh. Wala pang naarestong suspect pero may person of interest na ang pulisya. Tinaalam kung nakainom ba ito noong magpaputok ng ligaw na bala. Ongoing po yung monitoring natin ngayon doon sa POI natin at rine-ready na rin po natin yung mga documentation for filing of appropriate charges doon sa ating POI. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Arestado sa Pasig ang isang lalaki nagbebenta ng mga paputok online. Sinira naman ng mga pulis sa iba't ibang probinsya ang libu-libong nakumpiska na iligal na paputok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinindihan saka sinira ang mga iligal na paputok na nakumpiska sa buong Pangasinan mula December 16 hanggang kahapon. Binugahan ng tubig at inilublob sa mga drum ang mga paputok. Mahigit 87,000 pesos ang halaga ng halos 11,000 piraso ng mga kumpiskadong paputok at boga. Kailangan ay ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at holidays ditong kaming New Year ay dapat ay tahimik lang at peaceful. Walang dapat mangyaring disgrasya. Winasak din ng mga pulis sa Tuguegarao City ang halos 23,000 pesos na halaga ng mga iligal na paputok. Kabilang ang mga boga, 5-star, piccolo at plapla. Maging sa Cavite kung saan mahigit 6 na ang iligal na paputok at pyrotechnic device ang nakumpiska. Sa Pasig City, arestado ang isang lalaki matapos mahuling nagbebenta online ng mga paputok.
Sa pagkandak po ng ating mga operatives ng personnel natin ng Pasig City Police Station ng cyber patrolling ay nasabat nga po itong nag-online sale ng firecrackers. Sinisika pa naming kunan ng pahayag ang sospek na isinasailalim na sa inquest proceedings. Sa isang post, sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na sa unang pagkakataon, hindi nag-issue ng special permit to sell fireworks and firecrackers ang Pasig LGU kahit may mga nagmamakaawa. Sa Divisoria, may mga nagbebenta rin ng mga iligal na paputok. Panay ang paghikayat ng Bureau of Fire Protection sa mga LGU na magkaroon ng designated Community Firecracker Zone and Community Fireworks Display Area. Hanggat maaari total ban yung firecracker, although prerogative ng bawat LGU kasi meron namang authorized. Talagang nilalayo siya sa residential mga establishment at saka other na pwedeng madamay sa any embers or sparks from the firework display area. Sa Quezon City halimbawa, ipagbabawal sa mga pribadong bahay ang paggamit ng paputok. Bawal rin ang sariling fireworks display. Sa halip, papayagan lang ito sa mga pampublikong lugar na may permit at clearance mula sa Department of Public Order and Safety. Ayon sa pamahalaang barangay ng Barangay Novaliches proper, sa rooftop ng 6 na palapag na gusaling ito, gagawin ang fireworks display sa December 31. Sa ganitong paraan, magiging ligtas daw para sa mga residente ang pagsalubong sa bagong taon. Priority natin dito, hindi madisgrasya po yung community natin, lalo-lalo na po yung mga kabataan. Kaya ni-encourage namin na mag-fireworks display na lang. Sa mga residente po ng Barangay Novaliches proper, tayo po yung makipag-cooperate po sa ating barangay. Ang BFP Parañaque ininspeksyon ng mga community firecracker at fireworks display area sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kusang umugoy ang kuna ng isang bata sa Taipei kagabi dahil sa magnitude 7 na lindol sa northern Taiwan. Naitala ang epicentro ang pinagmulan na lindol sa dagat mahigit 30 kilometro mula sa coastal city ng Yilan. Ang pagyanig sa Taiwan nasagap din ng mga instrumento ng PHIVOLCS bilang Intensity 1 sa Basco, Batanes. Mahigit 3,000 tahanan ang pansamantalang nawalan ng kuryente. Walang naitalang nasawi o malawakang pinsala ayon sa Taiwanese government. Itong bisperas ng Pasko, niyanig ng magnitude 6 na lindol sa southeastern Taiwan. Kasing liwanag ng mga binebentang pailaw at paputok sa Bukawi sa Bulacan, ang bentahan doon sa dami ng mga mamimili ng ilang araw bago ang salubong 2026. Ang sitwasyon sa Bukawi sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie. Ivan, marami na ang mamimili rito sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan para bumili nga ng paputok at pailaw para sa bagong taon. Kaya naman nagkaka-build up na ng traffic sa lugar. Kumpulan na sa mga tindahan ng mga mamimili ng pailaw at paputok sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Ang ilan, dumayo pa mula sa malalayong lugar tulad ng grupong ito na taga Las Piñas at ang budget sa paputok, 10,000 pesos. Naging tradisyon na siya na magkaroon ng pampaingay. Pag mas makulay yung buhay, mas masaya eh. Medyo nagbaba. Na-try kasi namin before, hindi namin naubos yung paputok eh. Tapos na yung alas 12, hindi pa ubos yung paputok. Puro pailaw, fountain at luces naman ang pinamili ng pamilyang ito na galing din sa Metro Manila. Nakaugalian every year. Para mas masaya ho ba? Mas marami ho bang blessings kapag ganun yung asa? Sabi nila, di ba? So bakit hindi? Masaya naman ang mga nagtitinda. Ngayon po kasi mas papalapit yung New Year, mas tumarami po at mas tumadagsa yung mga tao. Minsan nga po pinaabot na po ng umaga talaga eh. Papasok walang tulog dahil sa dagsa po ng tao. Todo bantay ang Bukawi PNP sa seguridad ng mga mamimili. Mahigpit din ang safety measures sa lugar. May mga fire extinguisher, hindi rin mawawala ang mga karatula ng no smoking, no testing. Sa mga ayaw naman magpaputok pero gusto mag-ingay, may mga nagtitinda rin ng turotot sa paligid na nasa 50 to 150 pesos ang bentahan dito sa Bukawi. Kasabay ng kampanya laban sa iligal na paputok, sinira ng South Cotabato Police Provincial Office at Bureau of Fire Protection ang mga nakumpiskang paputok at improvised boga na nasa mahigit 26,000 pesos ang halaga.
Sa bagong tala ng Department of Health, umabot na sa 112 ang firework-related injuries sa bansa. Ivan, inaasahang mas darami pa yung darayo dito nga sa Bukawe, Bulacan habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. At dahil nga sa dami na ng dumayo dito ay may ilang uri na ng paputok ang nagkakaubusan ng stock. Pero may sapat pa naman daw supply ayon sa mga retailer. At yan ang latest mula rito sa Bukawe, Bulacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Muling nangalampag ang mga animal lover at animal welfare group para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon, lalo't ang ingay ng pagsasaya ng mga tao may epekto po sa kalusugan ng mga hayop. Nakatutok si Von Aquino. Ang maingay na pagsalubong sa bagong taon, stress ang dulot sa mga hayop, lalo na sa mga alaga. Ayon sa isang veterinaryo, mas malakas ang pandinig ng mga hayop tulad ng aso at pusa kaysa tao. Kaya higit pa sa gulat ang pwedeng idulot sa kanila ng mga pagsabog. Nagtetremble sila, naninginig, naglalaway, hingal na hingal po sila. Yung iba nagtatago, yung iba naninigas na lang, yung iba sobrang aligaga. And then dahil nga sobrang aligaga nila, gusto na nila pong tumakas. Iba naman po, pag may underlying na viral condition, nag-mutate yung virus sa kanilang katawan kapag na-stress sila. Delikado rin sa mga hayop ang mga kemikal na taglay ng mga paputok. May taglay na heavy metal, no? Ibig sabihin may toxic ito. Bukod dun sa pulbura, humahalo sa hangin, no? Yung inyong yung harmful effects nito. Kaya muling ipinanawagan ng mga animal lover ang pag-iwas sa pagpapaputok sa bagong taon. Paulit-ulit na panawagan ng mga environment at animal advocates, huwag sanang isangkalan ang kalikasan, kalusugan ng mga tao maging ng mga hayop para lang sa panadali ang kasiyahan sa darating na pagdiriwang ng bagong taon. Diba? Mag-iingay na lang, magpukpok na lang tayo ng kaldero natin, magtorotot. Sa community namin, nag-ano kami ng awareness na, yun na nga, kung may iwasan natin dito sa area natin, na huwag na tayong magpaputok. Ang ilang pet owners sinusunod ang payo ng mga eksperto na huwag palabasin ang mga alaga. Tinatago sila sa loob ng kwarto. At the same time, nilalagyan na lang namin ng music. I-open sana namin yung gate namin for mga stray dogs. Pwede silang pumasok lang kasi kawawa din naman. Nung second year na medyo ano pa siya, second year, bumili lang ako ng earmuffs. Yun. So yun ang medyo nakatulong sa kanya. Bukod sa earmuffs, pwede ring suotan ng mga alaga ng calming wrap para tila niyayakap sila at mabawasan ang kanilang takot. Mag-start tayo, i-wrap yung chest. So mag-start tayo dito. Iko-cross natin sa back. Tapos, we go around the girth. Hopefully, umabot siya. Okay. So, ikot lang natin around the girth. Yan. Makailang beses. Kailangan nito mahigpit. Mahigpit enough na snug talaga siya, nakadikit talaga sa aso. Pero hindi naman to the point na hindi na makahinga yung aso natin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.